Pag-asa is monitoring two low-pressure areas east of Mindanao with one possibly entering the Philippine area of responsibility. Let's get the latest forecast from Pag-asa forecaster and BNC's resident meteorologist Benison Estareja. Benison, so itong dalawang LPA, ano ang tsansang maging bagyo at alin dito ang papasok sa PAR? Ms. Mai, we have two low-pressure areas na minomonitor po nasa labas ng ating PAR. Yung isang mas malapit, 1,020 kilometers east of northeastern Mindanao as of 8 in the morning. Within the day po, papasok ito ng ating PAR but hindi naman siya nakikita na magiging bagyo. Subalit, asahan pa rin po na magiging maulan pa rin in the coming days because lalapit po sa ating kalupaan ito. Magsisimula po yung mga pag-ulan sa may Eastern Visayas and Eastern Mindanao bukas ng gabi at maaari magtagal yan hanggang sa araw po ng Sabado. At minsan, malalakas yung mga pag-ulan dito sa parting Mindanao, gayon din sa may bahagi ng Visayas at lalawigan po ng Palawan. Yung isa naman, mas malayo po sa ngayon sa ating kalupaan, 2,595 kilometers east of Mindanao as of this morning. And mataas po yung chance na ito yung magiging bagyo within the day or bukas po ng umaga. Habang ito po ay wala pa namang epekto po sa ating bansa in the next 3 to 4 days. And yung entry niya sa ating PAR, possible din po pagsapit po yan ng Sabado pa or Linggo. At kung pumasok siya as a bagyo, tatawagin po natin bagyong Kaloy. Yung kanya namang track, pagpasok po ng PAR is possible approach po dito sa may Luzon or magre-recurve po or lilis ang direksyon habang nasa may karagatan sa silangan po ng Luzon. Benison, posibleng dalawang bagyo agad ngayong Mayo. Tama ba? At ilan ba ang cyclones na on the average ay ine-expect natin? Yung forecast natin, as a summary, yung isa po na mas malapit, hindi nakikita. So yung isa naman papasok. So nandyan yung chance po na within this week ay meron tayong isa. But for the month of May naman po, hanggang dalawa. So possible na una yung nasa likod, unang bagyo for May, and then meron pang susunod. Nandun po yung chance. Okay, so sa susunod na mga araw, areas in some parts of the Visayas and Mindanao, posibleng maulan. Pero yung ibang areas naman, especially sa Luzon, napakainit naman. May danger levels ba sa heat index forecast ng Pag-asa? Yes po. Kapag maulan, lumiliit yung chance po na nagkakaroon tayo ng dangerous levels of heat index. But for now and tomorrow, yung Visayas and Mindanao, mainit din po, no? Kagaya dito sa Luzon. Pagsapit ng times na maulan dito sa Visayas, Mindanao, pagsapit po ng Thursday until Saturday, mainit naman po dito sa may mainland Luzon. So we're expecting hanggang 44 degrees over areas in Cagayan Valley, dito sa may Ilocos region. And for Metro Manila, hindi naman naabot po ng danger level, pero mataas pa rin up to 40 degrees. Okay, let's touch on the El Nino real quick because Pag-asa has raised an El Nino alert last April 22. May update ba sa forecast kung kailan inaasahan mag-set in ang severe drought at gaano kaya ito tatagal? Yung nakikita nating start po ng El Nino based na rin sa ating climatology division is around June, maybe slightly earlier or slightly later po ng month ng June. No? So maring sumabay po siya sa panahon ng wet season. Hindi pa natin siya talagang totally mararamdaman agad-agad. No? Especially na meron nga po tayong habagat, tapos meron tayong mga pag-ulang mararanasan, dito, lalo na sa may western sections. And yung paglakas po ng El Nino, expect natin towards the last quarter pa po of this year at maring magtagal po yan hanggang sa first quarter of 2027. So ibig sabihin, sasabay po naman yan sa dry season ulit or yung panahon kung saan maaari na tayo makaramdam ng droughts and dry spells and kakulangan po sa ulan plus bahagyang pagtaas or hindi gaanong kalamig po na temperatura. Maraming salamat, Benison, at magandang hapon.